Ayun. Makulit ka lang eh. Pinipilit mo yung hindi mo kaya. Kasi gusto mong patunayan na isa kang somebody. Magandang umaga po. Ang aga ko. Napuyat ako kagabi. Bumili kami ng nawalengke kami ng kapatid ko. Bumili ako ng paa ng manok. Saka kamuting kahoy. Tapos tenga ng pork, karne ng baboy. Yung tenga. Yun ang mga gusto ko eh. Kasi kailangan ko mag-diet. Paano ko mag-diet? Magnininang ako sa kasal. This coming September 14th. Meron pa akong isang buwan para mag-diet. Nagda-diet ako, kaya lang ang problema, pag sumakit na yung sikmura ko, hindi na. Nasisira na yung diet ko kasi ang hanap ko ng pagkain para yung kumakalampong sikmura, magkaroon ng laman. Bakit tayo nagkakaroon ng sakit sa sikmura? Di ba? Gawa yun ng mga kinakain natin eh. Yung mga kinakain natin, may kontra sa katawan. Kontra ko minsan sa katawan natin. Pero yun ang gusto natin. Gusto kong kumakain ng mga prutas pagkatapos kong kumain ng umagahan, tanghalian o hapunan. Yun ang aking sinasabi nilang panghimagas. Diba, no? Napanood niyo ba kagabi? Kahapon. Yung tungkol doon sa hearing nung mga nangyayaring kaguluhan sa Davao. Diba? Ano ba maganda doon? Diba, no? Ang hirap ng pinagdadaanan nila. Wala na pong safe na lugar. Dati, pag pumunta ka sa simbahan, pasok ka lang sa simbahan, yung mga humahabol sa iyong mga otoridad, hindi na sila tutuloy kasi ginagalang nila ang simbahan. Yung bahay mo, para mapasok ng isang tao, kailangan authorized siya o meron siyang authority to enter sa bahay mo. Pero ngayon, sa nangyayari po, ngayon sa panahon na to, dito sa Amerika o kahit saang panig ng mundo, lalo sa Pilipinas, hindi na po ganoon. Tapos kung minsan, yung isang dokumento na ang nilalaman ay arestuhin lamang ang isang tao. Kasi magkaiba po yun eh. Yung magkakalkal sa bahay mo, iba yun. Iba yun doon sa may aarestuhin ka. Nakakadurog ng puso. Yung nangyayaring kaguluhan ngayon sa Davao. Nung pinapanood ko siya, weeks ago, sabi ko, sakay na sakay ako dito sa nangyayari na to. Bakit? Bakit? Nawala no? I've been there. Kaya lang, mas exaggerated yung kanila, mas malala. Kasi, wala naman akong malaking kayamanan katulad nila. Ako ay isa lamang simpleng nanay na ang hangad lang ay magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. Ngayon, dinidinig sa Senado yung tungkol sa nangyaring kaguluhan doon. Involved si Tatay Digong eh. Ang ganda-ganda ng hearing. Kapag kayong taong nakaupo na tagapamagitan ng mga nagkakagulong magkabilang panig, nagiging maganda yung daloy kung hindi bias yung nakaupo para ipatupad yung hearing na yon. Ngayon, magulo man yung sitwasyon ngayon, yung senaryo ngayon, nakikita ko at unti-unting naaayos at nabanggit din doon yung tungkol doon sa mga security ng Vice President Sara. Bakit ito na naman yung topic ko paulit-ulit? Paulit-ulit? Kasi bilang
Pilipino, ano yung gusto mong maging partisipasyon mo sa paligid mo? Malayo ka man, malapit ka man, ano yung silbi mo sa komunidad? At ano yung pwede mong gawing buti habang kaya mo pang gumawa ng mabuti at masama? Pag ang pinili mo gumawa ng masama, siguro okay sa'yo yun. Pero sa iba hindi okay yun. Lalo doon sa lumikha sa'yo. Sino lumikha sa'yo? Sa ating lahat, si God, di ba? Pero pag ang napili mo, yung doon ka sa mabuti, o ipatupad mo yung mabuti, yung tama, marami kang kalaban dyan. Sa paglitaw nung babae, ni Cathy Binag, masasabi ko dun, pinagulo mo ang buhay mo, girl. Diba? Oops! Lalayo ba ako? Itong paglabas ko na to sa social media, yung magulo kong buhay, umayos ba? Hindi ba parang mas naging magulo? Ganun no? May comparison na naman ako Lagi tayong may comparison. Lagi tayong nagko-compare. Hindi pwede na walang comparison. Kasi pag hindi mo ginawa yan, walang growth. Kasi hindi mo magpagko-compare yung wala kang pera sa may pera kayo. Kaya, parte na yan ng buhay mo. I-compare mo yung sarili mo sa iba. Sabi nila, wag. Pag kinumpare mo, ingitera ka, hindi. Hindi lahat ganon. Pag ikinumpare mo yung sarili mo sa maganda niyang bahay o maganda niyang buhay, alin sa dalawa? Masira ka lalo o magsumikap ka para mag-improve ka? Hindi ba? Kaya yung sinasabi nilang masamang mag-compare, sa akin, hindi po. Patuloy kang mag-compare, pero dapat papunta ka doon sa tama, sa mabuti. Papunta ka doon sa i-improve mo yung sarili mo. Kasi yung iba, nagko-compare, tapos pag nakita nila, oy, lamang sa akin to, teka, sisirain ko to. Oy, lamang sa akin tong kapatid ko nito, teka. Oy, bakit dati hindi naman siya mahal ng mama namin, bakit mahal na siya ngayon? Ganun no? Yung comparison niya na yon to destroy. Pero kung yung ang comparison mo, oy, ang ganda ng buhay ng kapatid ko, magsipag nga rin ako, di ba? Ganun no? O di naman kaya, bakit binigyan mo siya? Dapat di mo siya binigyan. Kasi wala naman siya ibibigay na kapalit sa'yo. Pagka ganon, yung mentalidad ng isang tao, hindi maganda yon. Ano yung nangyayari sa Davao? Diba? Tayo po, pag may problema tayo, nung susuruin nung dentista yung anak ko, sino tinawagan niya? Isang taong mapagtitiwalaan niya. Tapos yung pinagtitiwalaan niyang tao na yon, may kinontak, sino? Kapulisan. Kasi kaguluhan Kapag ka po may kaguluhan, ano sinasabi? Tumawag kayo ng pulis o pumunta kayo sa barangay, di ba? Oops! Paano kung hindi ka pala pinakikinggan? Teka nga, bakit hindi ko ipapayo yon? Diba? Sorry. Joke. Di ba? Punta kayo sa barangay. Punta kayo sa pulis. Di ba? Tawagin mo si kapitan kasi ayusin tayo nagkakagulo, di ba? Yun ang laki ng tiwala natin sa kapulisan. Pero yung nangyari sa Davao, nakakatakot. Araw-gabi, ginugulo sila. May hinahanap na tao. They are denying na ang hinahanap lang nila talaga ay si Pastor Kibuloy. Isang tao lang, isang pastor. Pero makikita mo, 4 na lugar na lugar ni Pastor Kibuloy, 4 na batalyong, 4 na hiwa-hiwalay na batalyong mga sundalo yung pumunta. Meron pang helicopter na umiikot, di ba? Tapos full gear sila. Ang hinahanap, pastor. Sino ba ang pastor? Baka may manood ditong pastor. Comment nga po, pastor. Wild person ba ang mga pastor? Para pag hinanap kayo at pinagdudahan kayo, kailangan full body gear, kailangan may dalang mga Armalite, at kailangan yung mga sundalo nakatakip ng muka na ang nakalitaw lang ay mata.
walang nameplate, walang tag anything. Diba? Basta uniform lang. Tapos, yung sasakyan, walang plate number. Diba? Nakakatakot, diba? Sabi nung nanay, lumaban yung nanay. Sabi nung nanay, puro kasinungalingan na sinasabi mo. Chief na lang ayokong banggitin yung pangalan. Sikat na siya. Diba? Puro kasinungalingan kasi magsasabi sila na sila yung kinawawa ng mga tao, pinagtanggol lang nila yung sarili nila. Pero kitang-kita mo sa video, sino yung mga binugbog, sino yung mga nahirapan, sino yung lamang na lamang. Ang pinanggigilan nila, tinapatan daw sila ng tubig. Sinabuyan daw. What is tubig against the Armalite? Ano laban ng mga bata, ng mga nanay, ng mga kabataan sa mga sundalo na ang lalaki ng katawan na hindi nga makita yung mga mukha? Diba? Ngayon, isa sa natalakay yung security ni BP Sara. Tama naman sila Pagtitiwalaan mo ba yung tao na hindi mo kilala? Minsan nga kilala mo na takot ka pang pagtiwalaan di ba? Kasi tutuklawin ka nila, susuwagin ka nila. Diba? Sa panahon ngayon, hindi iba kalaban mo. Ang kalaban mo, kapatid mo, hipag mo, bayaw mo. Yun ang mga kalaban. Biyanan mo. Yung mga kalaban. Tsuhin mo. Sa madalit salita, mga kadugo mo. Yung mga kapitbahay mo, yung mga kaibigan mo, secondary lang yan sa totoong kalaban mo. Ngipin at dila nag-aaway. Naiipit yung dila sa ngipin. Tapos ang gagawin ng dila, itutulak niya yung ngipin. Diba? Tutulak niya yung ngipin. Lumalaban siya. Pero dun mo makikita sa ngipin at dila yung meron talagang mahina. Kasi pagka yung ngipin, taas at baba, nagtulong yan, iipit nilang yan yung dila, magsusugat yung dila, pwedeng magdugo, pwedeng maputol. Merong ganun. Merong taong malakas, merong taong mahina. Kaya nga meron tayong tinatawag na pag nagkakagulo ang isang barangay, tumatakbo sa barangay. Pag nagkakagulo ang bayan, tumatakbo sa mga pulis. Pag merong away, pag merong mga kung ano-ano aksidente, sino hanap? Hindi na barangay yun, pulis. Pero paano kung hindi mo kaya nang magtiwala? Dahil sabi nga nung nanay na tatalak, galit na galit talaga sa hearing. Napanorin niyo yung hearing ng kay Bato de la Rosa tungkol sa KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Makikita nyo kung paano ipinagtatanggol ng isang nanay ang karapatan ng kapwa niya manggagawa. Kasi pagka na-member ka ng church, ang tawag sa'yo manggagawa ng church. Tapos, ang magaling yung abogado nila. Kasi, yung hepe ng PNP, iniikot niya yung istorya. Pinalilitaw niya na tama yung ginawa nilang panggugulo, samantalang ako simpleng tao, kitang-kita ko kung paano nila inapakan sa mukha, sinaktan nila yung mga tao, kitang-kita mo. Ganon no? Kitang-kita na ng maraming tao, kitang-kita na ng magbibigay ng judgment yung pangyayari kung sino ang mali at tama, pero still, walang tamang judgment. Bakit? Simple lang. May connection sila yung mga pangyayari ngayon, hindi naman basta nababalita. Alam nyo ba, may dalawang grupo ngayon dito. Isang mainstream media, sila yung ABS-CBN, GMA, PTV5, at mga kung ano-anong mga TV company. Ano yung isa? Social media. Sino yung nando sa social media? Yung tulad ko. Marami kaming mga vloggers,
Maraming katulad ko na pipitsuging vlogger, maraming mga nagsasalita. Ngayon, sino ang nagsasabi ng totoo? Diba? Hindi ako kumikita sa kanila. Hindi ako kumikita para kangino. Para ako magsalita. Nagsasalita po ako kasi nakikita ko yung paghihirap ng tao. Nakikita mo naghihirap yung tao, anong pwede mong magawa? Hi Debbie, hello. Aga, di ba? Di ba? Debbie, ano yung pwede mong i-contribute doon sa mga nakikita mo, di ba? Hindi mo kailangang puntahan sila. Kung meron kang magagawa, why not? Hindi ba? To the extent na hindi naman madadamage yung pagkatao mo. Sa tingin ko, yung pagkukomento ko, yung pagre-react ko, hindi ko naman siguro na madadamage ang kahit sino, even my personality, even my life. Bakit? It looks like para kaming pareho eh. Eh ako ba? Di ba? Gano'ng katagal ako nagtiis? Kaya nga sabi nila, move on, move on. Paano ako mag-move on? Ngayon ko pa lang sila nahaharap. Ngayon pa lang ako nagsasalita. Yung mga nandun sa Kingdom of Jesus Christ, sinasabi nila, tumahimik kayo. Pag di kayo tumigil, lalong mahihirapan kayo kasi ilabas nyo na lang si Pastor Kibuloy para hintuan. Yun yung sinabi ng chief ng PNP, iltaw nyo na lang kasi si Pastor Kibuloy para nun, yung 10 million na reward sa ulo niya, eh mawala na. O di kaya makuha ng kahit sino, ituro nyo na. Parang gano'n, no? O di kaya sumuko na siya para titigilan na. Ganun sinabi, para titigil na yung panggugulo doon sa lugar niya. Eh napakayaman ni Pastor Kibuloy. May sariling aeroplano, may sariling helicopter, di ba? May sariling yate, di ba? Ang laki-laki nung eh paano yung ang yaman talaga, di ba? Inuutusan nung PNP na sumuko yung hinahanap nilang pastor. Nasabi nila may kasama pang 5. Bakit hindi nila binabanggit yung 5? Puro yung Pastor Kibuloy lang. Tsaka bakit isang ulo lang ang nilagyan ng pabuya? 10 million ang pabuya eh. Ngayon gumante yung partido ni Kibuloy. Sabi nila, bibigyan namin ng 20 million yung makapagsasabi kung kanino nang galing yung 10 million natuklasan. Diba? Isang mayaman na connected kay ganito, nakakatuwa, diba? Easy lang sa kanila ang milyones. Diba? Ano ang kasalanan ng pastor? Pastor, ano ba ang ginagawa niyong kasalanan? Bakit ganun katindi galit, diba? Kung uugatin niyo sino si Pastor Kibuloy, siya yung tumulong doon sa mga nakaposisyon ngayon sa gobyerno. Ngayon, sino nang umuusig sa kanya? Yung nakaposisyon sa gobyerno. Hindi mo alam? Yung tinutulungan mo? Yun ang anay nasisira sa'yo, di ba? Kumakanta na yung mga naiipit. Hindi po, wala pong forever. Forever loyalty, wala. Ako, loyal wife. Ay, napakabuti kong wife. Pero hanggang kailan ako magiging loyal? Diba? Ang magagawa ko po, ang hindi pagboto sa mga politikong korap. O sabi ni Debbie, walang gawa, puro salita po. Presko lang, correct. Diba? At saka, wala na nga silang ginagawa, Debbie. Bias pa sila, diba? Eh, sabi ko nga, paano ka magiging good leader? Diba? Ang good leader po, good dictator. Hindi siya malupit. Ang dictator po hindi malupit. Strict. At saka dapat, para maging good dictator ka, dapat matatag kang magsalita. Hindi pala, dapat para maging good leader ka, matatag kang magsalita.
Tsaka, ang good leader po, pasok dun yung hindi ka bias. Bias ka, hindi ka good leader. Diktador ka lang. Yeah. Iba po yung good leader eh. Merong mga ingredients yun, kumbaga sa pagkain. Ang sarap-sarap nitong pagkain na to. Ano-ano yung nilalaman? Ano-ano hinalo mo, hindi ba? Unang inihahalo po ng mga masasarap pagluto. Yung love nila sa cooking. Yun ang pinaka-main ingredient. Kasi pag hindi mo love o hindi mo gusto yung ginagawa mo, ano silbi mo? Wala. Lahat ng lulutuin mo, hindi masarap kung hindi mo love ang cooking. Simple, di ba? Gets? Nakakaano lang, no? Pinipilit nilang baliktarin. Kasi kakasuhan sila. Lahat po ng involved doon sa Kingdom of Jesus Christ na mga sundalo, naka-record eh. Ang galing eh. Naka-record lahat eh. Lahat eh. Ang galing nga po eh. Ito po payo lang. Kapag may nakaharap kayo na may hawak ng telepono, ingatan yung magsalita. Dahil hindi nyo alam, naka-record na kayo. Pag yung telepono nakababa o binulsa, wag pa rin magsasalita kasi baka naka-on yung recording. Yeah. Nung ginulo yung lugar ni Pastor Kibuloy, ang daming naglitawan na mga videos. Kitang-kita mo talaga eh. Pero binabaliktad nila. Sabi nila ganito, sabi nila mayroong ganon. Republic Act. Ang gagaling ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ. So pala, bandang huli nga, pati nga yung senador eh, na namamagitan eh. Mapapansin mo, ang sinasabi niya, tama yung sinasabi ng mga nagre-reklamo. Pag inireklamo ka, tama kayo reklamo. Diba? Sabi ko nga, noon kayang dinuran ako, nung politiko, habang naglalakad ako sa kalsada, kung humiyaw kaya ako at sinabi kong, ito pa naman ang posisyon mo sa gobyerno, bakit mo ako dinuran? Dapat siguro, ganun ano? Ala eh. Duwag ako eh. Duwag ako. Tumapang lang ako dun sa kumpare ko na hanip. Diba? Kaya, ang naging move ko nun, hindi ako gumante. Idinimanda ko siya. Naipakulong ko. Kuminsan po, hindi tamang pag-aksyon yung gaganti ka. Dalin mo sa legal. Kasi kung nasa tama ka, mananalo ka. Diba? Dinudoktor pilit ng politiko yung kasong isinampa ko sa kumpare ko. Ano salita ng judge sa akin? Mrs. Ordonia, alam kong alam mo na mayroong lumalakad na politiko para ipatalo kita. Alam ko po yun, judge. Sabi ni judge, huwag kang mag-alala. Talo po ba ako, judge? Mrs. Ordonia, may laban ka eh. Alam nila yon. Alam nila yon. Tama yung ginawa mo. Hindi pwede na lahat ng tao, basta nilang tatatakan ng salitang lukaret. Lalo ikaw, sabi niya. Kahit ano tingin gawa. Kaya sabi ng judge, palabiro din eh. Mrs. Ordonia, kahit naman ano tingin ko hindi ka naman mukhang lukaret. Pero, ang sinasabi ng politiko, judge, pansinin mo pag nakaharap mo yung Mrs. Ordonia. Hindi pa niya ako nakakaharap nun eh. Nung una siyang kinausap eh. Kaya sabi niya, nakalimutan ko na kung ano yung sinagot ni judge eh. Pero nung pangalawang pagkikit, nung gumagana na yung kaso, kinakausap siya talaga. Ipatalo ako. Sabi yun talaga nanindigan. Ganun sana mga judge, no? Kahit kano kalakas. Yung ano. Nakakalungkot. Yan ang takbo ngayon ng politika. Yan ang takbo ngayon ng buhay. Politika ang nagpapatakbo sa isang lugar. Opo ma'am, napanood ko Maharlika at Kati Binag. Nakakagulat talaga, maskara mukha nila, nakakainis, mapagpanggap na leader. Correct, hindi ba?
Biruin mo. Tatanungin ng mga tao, ano po pangalan niyo, sir? Walang pangalan? Walang name tag? Sir, bakit walang name, walang plate number yung kotse niyo? Wala. Yung sasakyan ng mga sundalo, wala. Tapos, sir, pwede bang makita yung mukha niyo o yung ID niyo? Kasi mata niyo lang ang nakalitaw. Hindi ako matatakot. Hindi ba? Nakakatakot yun. Nung ginugulo nung kapatid ko yung mga anak ko alam na alam ko yung pakiramdam ng isang nanay. Kaya yung nanay na nagwawala doon sa Senado, nagagalit siya talaga. Kasi, natutulala yung mga bata, nahihirapan yung mga kabataan, di ba? Alam na alam ko yung ginugulo kasi ginulo ako. Paano mo mapagkukumpara yung isang pangyayari kung hindi mo naman pinagdaanan? Wa kapakels, wa kapakialam, wala. Kasi hindi mo pinagdaanan. Minsan, ang gusto lang natin, chismis. Tapos kung minsan, yung nagsasalita, they are only creating stories para magkaroon ng content, diba? Sabi ko nga, yung kaibigan ko, oy, ang tanda mo na nagbablog, sabi niya sa akin. Ano ngayon? Ano laban mo doon sa mga kabataan? Totoo naman, ano nga ba laban ko sa mga vloggers na kabataan? Unang-una, mga magaganda yun. Iniiwan nga tayong mga matatanda Pinagpapalit tayo sa bata ng mga asawa natin, di ba? So, sabi nga nung kaibigan ko, hindi ka pipiliing panoorin. Pwera na lang ang manonood sa'yo yung halos kaedad mo. O nanay din na iniwan ng asawa. O nangangalo niya yung lalaki. Or yung mga katulad mo na senior citizen. Hindi pa. January pa. August ngayon, September, October, November, December, January. August, September, October, November, December, 4 na buwan pa. Diba? Pero welcome na po ako sa senior. No regrets. Why? Kasi, nakaya kong tumayo. Akala nila hindi ako makakatayo, di ba? Buti na lang, may YouTube. Merong Facebook. Di ba? Kasi akala nila forever, titirisin na lang nila ako. Yun ang nakakagulat, di ba? Nakabangon ako. Kaya yung mga sinugod na yun, mga ginulo yun, makakabangon yun. Ang maganda sa kanila, bukod sa may pera, bilyonaryo yung Pastor Kibuloy. Bukod sa bilyonaryo yun, marami nagtatanggol doon. Kasi marami siyang ginawang kabutihan. Bukod sa gumagana na rin yung pera niya. Ako, wala po akong pera. Ang alam ko lang, nakagawa ako ng kabutihan. Pero mali ako ng pinagsuksukan ng kabutihang ginawa ko. Bakit? Nung ako na nahihirapan, lahat sila tinalikuran ako. 10 yung nilapitan ko, 11 yung tumalikod. Si Pastor Kibuloy, ang dami nagtatanggol. Whatever deal meron sila, ala na akong pakialam doon. Ang nakikita ko lang, ang galing-galing nitong mga miyembro ni Pastor Kibuloy at nung mga taong nakapaligid sa kanya, ano yung naipunla niya sa tao. Kasi yung mga taong pinunlaan niya ng kabutihan, ng kagandahang loob, tumubo, lumago, di ba? Meron talagang taong ganun, Ako, saan ako nagpunla? Nagpunla ako sa butas na paso. Yung paso na pinunlaan ko, na akala ko one day, aani ako. Hindi man sa puno mismo na yon. Baka may makatabing puno, doon ako aani sa katabing puno. Kasi baka malusog yung lupa. Hindi malusog yung mga taong tinamnan ko ng halaman. Walang lupang malusog, bato yung nakalagay, butas yung paso. Kaya hindi nabuhay yung ipinunla ko, diba? We're here to listen to your true life. Thank you, Debbie.
Alam mo, Debbie, yung mga katulad nyo, katulad mo, ang hanap ng katulad ko. Thank you for coming into my life. Diba? Nagpapasalamat talaga ako kasi tsaka pansinin nyo, pagdating ko dito, sabihin ko lang sa alaga ko paggising, I'm gonna use the bathroom. Diba ganun lang? Tapos nag-stay na ako dito hanggang sa matapos ako. Hihinto lang akong bigla. Tulad kahapon, bigla akong huminto, dumating yung anak, diba? Aliw na aliw ako doon sa istorya nung Kingdom of Jesus Christ na nakabase sa Davao. Kasi ang dami nagmamahal. Sabi ko, ang swerte ni Pastor. Nakapagtanim siya sa matabang lupa. Ako, hindi ako kasi namili ng tinam ng lupa. Kaya lahat ng itinanim ko, sayang ba? Sayang. Diba? Kasi, bakit ko ididimande kumpare ko? Grabe ka. Diba? Ano ba sa English yung lukaret? Weird. Crazy. Diba? Yung kumakandidatong presidente dito, tinawag nung kalaban na weird. Binalikan siya. Kung weirdo kami, ikaw naman, tinawag siyang kabit. Hindi ba? Ang hirap, no? Nauungkat yung kahapon. At hindi lang yun. Meron silang mga videos. Meron silang mga pictures. Katulad yung nangyari sa Pulburon issue kay Cathy Binag. Ano rin niya? Paulit-ulit kong pinapanood yung interview ni Maharlika o Boljak TV kay Cathy Binag. Ulit-ulitin nyo. Makakakuha kayo ng magandang learning. May mapupulot kayo. At saka ito, no? Sabi ko nga, wala po akong pakialam to sa ibang side chick o yung mga mistress. Ang pinapakialaman ko lang po, hindi ako galit sa inyo. Ang ayoko po, yung kabit ng tatay ng mga anak ko. Diba? Ang epal hinayaan ko na nga kayo, tumatambay ka. Gusto mo bang tumambay sa bahay ko? Para pagtawanan yung bahay ko kasi tira-tirahan na sunog. Doon ako nagagalit, doon ako naiinis. Pero bago ko nalaman yan, ang gusto ko sana, mag-meet kami, siya, yung tatay ng mga anak ko, tsaka ako. Maging friends kami, di ba? Kasi gano'n talaga Hindi ko na may babalik yung dati, wala na yun. Ang gusto ko lang, maging maayos, di ba? Saka hindi ako galit sa anak ng mga kabets. Bakit? Walang kasalanan yung bata. Di ba? Tapos malalaman ko tumatambay sa bahay ko, o di galit na galit ako. Dati hindi kita binabanggit ng tot dito. Pero puting respeto, kung wala ka respeto sa sarili mo, di ba? Yung may respeto ko, ang turo ko sa mga anak ko, respetuhin yung lahat. Kaya, nung pumupunta sa bahay ko yung kabits, alam magawa yung mga anak ko di ba? Kaya nung nalaman ko, di pinagwalaan ko silang lahat. Pinalalayas ko silang lahat, di ba? Lagi ako na, natural na, totoong tao ako. Natural, totoo. Nagagalit ka, ano gagawin mo? Di ba? Ililihim sa'yo? Walang lihim na dinabon niya. Sabi ko nga sa mga anak ko, sa manugang ko, kahit gaano kasakit, kaya ko. Kasi, yung mga pinagdaanan ko, titighay ako. Ayun. Yung mga pinagdaanan ko, naging preparasyon ko sa kasalukuyan kong buhay. Ma'am, naiinis din ako kay Kabit. So, nakakainis di ba, Debbie? Diyos ko, Nay. Ang kapal. Ang ganda ng bahay na binili sa kanya. Bahay yun ng kapatid Kapatid nun, yung tatay ng mga anak ko may kapatid nasa abroad. Binili niya yun.
Doon niya itinira yung kabets. Yung kabet. Di ba? Oh, tapos yung bahay namin, tira-tirahan ng sunog. Hindi nagpapagawa yun. Di ba? Kaya nga, sabi ko nga, kahit kano kasakit, tell me. Be honest. Mamimili ka lang. Mamimili lang kayo. Kanino ang loyalty nyo? Kanino ang katapatan nyo? Sa kanila o sa akin? Ang hinihingi ko lang naman katapatan. Sabihin nyo sa akin yung totoo. Para nun, makaka-action ako. Nung nalaman kong tumatambay, sabay yun, nung namaga yung brain ng apo ko, kaya hindi ako nakakibuka nun. Hindi. Bago pala yun. Kaya nung nalaman ko yun, pinalalayas ko na sila nun eh. Kakagulo na kami nun. Tapos, ang nangyari doon, nagkasakit na yung apo ko. Hindi, nagkasakit pala muna yung apo ko bago ko nalaman yun. Kaya, hindi. Nagkakasakit na yung apo ko. Nung malala na yung apo ko, dinala na nila sa ospital. Pero, nangyari na yung nalaman ko yun. Ganun pala. Pero hindi ako muna nag-react. Tapos, kasabay nung may sakit yung apo ko, nalaman ko naman na susuruin naman ng dentista. O, patong-patong ano. Susuruin naman ng dentista. Yung anak ko. Sabay-sabay kung ano yun, sunod-sunod kong nalaman yun. Tumatambay, na ospital, tapos ang nasa ospital, susuruin nung nalaman ko. Pero mga nangyari nung nakaraan, hindi tayo nabubuhay sa kasalukuyan lang. Nabubuhay po tayo dahil meron tayong nagdaang kahapon. Itinutuloy natin yun. Na kung pangit po, putulin natin. Kung maganda, dire-diretso. Continuous. Diba? Tapos, yung future, hindi mo alam yun. Pero ang lagi po nating tatandaan, magkakadikit yan. Yung kahapon mo, nakakonect sa present mo. At yung present mo, ang magiging resulta ng ginagawa mo sa present, yung future mo. Kaya kung mali yung ginagawa mo sa present mo, gawa nung mali yung naging past mo, paano yung expect mo na mali yung future mo? Diba? Ngayon, pangit yung past. Pilitin mo maging maganda yung present para yung future mas maganda. Hindi ba? Kaya yung nagsasabi po na move on, Jeng, move on, dami-dami talaga nagpe-personal, nagpi-PM pa sa akin. Ang sagot ko lang po ito, sorry. Hindi, naka-move on na ako sa financial na aspeto. Pero, dun sa emosyonal, ayoko mag-move on. Kasi gusto kong ilabas ano yung laman na meron dito. Na kumukonekta sa isip ko. Hindi po madaling alisin. Diba? Ang dami niyong nagdaan. Na natiling naka-zipper ang bibig ko. Ngayon pa lang ako nagsasalita. At yung mga pang-aaping ginawa sa amin, hindi ako gumaganti. Ipinapaalam ko lang sa madlang people. Hindi po ako masama. Pinasama lang nila ako. Pinasama lang nila. Hindi po ako masama. Hindi po. Pinasama nila ako. Kaya naman bumabangon ako. Ngayon, sabi nila, nagdadadakdak ako sa social media. Yun din yung sinasabi ng mga PNP. Ididemanda daw nila yung mga nasa Kingdom of Jesus Christ na nagsasalita against sa kanila. Hindi naman daw sila mali. Kasi meron silang warrant of arrest doon sa pastor. Pastor, alam na may 5. Hindi nga nila alam kung sino-sino yung 5. Ang hinahanap lang talaga nila yung Pastor Kibuloy. Kasi yun yung bilyonaryo at yun yung involved kay Duterte. Ugatin mo. Diba? Ugatin mo. Diba? Ngayon, paano mangyayari? Diba? Hindi mo alam. Kasi ikaw ay nadidimlan. Nadidimlan ka ng panunulsul nila ng galit nila. Lalo kung may perang involved. Diba? Naninindigan yung PNP.
sa sinasabi niya, binanatan na siya ni BP Sara. Ilang beses siyang sinabing sinungaling. At hindi verbal, sulat. Ipinost sa Facebook tsaka sa YouTube. Diba? Dama ko po ang nararamdaman mo, ma'am. Do what you want. It's your choice, ma'am. That is who you are. Okay lang po yan. Oh, thank you, Debbie. Alam mo, Debbie, mahirap yung mahirap yung mag-isa ka lang. Isa lang ako. At ang lagi ko sinasabi sa mga anak ko, ano man yung madinig nyo, ano man yung ginagawa nila, stay away. Huwag kang kikibo. Let the social media decide. Diba? Bakit ko sinasabi at bakit ko kayo kinukonvince? Use your platform pag may problema kayo. Ito ko Lahat ng nilapitan ko, ang tugon bandang huli, gusto nilang tumulong. They tried. Pero at the end, sabi nila, Jen, hindi na kaya Ang tigas. Okay, ate. Only God can help, Jen. O iyak na naman ako, Lord. Akala ko matutulungan ako ni ate. Hindi pa rin. Mga kapatid ko, nag-uusap kami. Tinatry nilang tulungan ako. Hindi nila ako natulungan. Ito na ako. Diba? Yung nanay ko noon, walang magawa. Pero, ang bait ni God no? Pinaisip niya sa akin kung ano gagawin. Pinaisip niya sa nanay ko, siguro sabi ni God, magkwento ka kay Jeng. Kay Jeng na malilimutin. Kay Jeng na pag tinanong mo pag may sinabi kang pangalan kay Jeng, ipaulit mo sa kanya after 3 hours. Sasabihin niya, ano na nga pangalan nun? Ganun. Kaya sabi ng mga kapatid ko, ikaw, hindi ako nagre-rely sa kwento mo, sabi ng kapatid ko kagabi. Kasi may kinukwento ako sa kanya, hindi ko maalala yung pangalan. Na nga yun, siya natin, ano ni pangalan? O, tignan mo ka, ikaw nagkukwento, hindi mo alam yung, nakalimutan ko Tapos nung naalala ko yung pangalan, tapos na yung pag-uusap namin, pumunta na ako sa kwarto, bumalik ako, naalala ko na yung pangalan, tingnan mo ka. Diba? Ganun lang. Kaya sabi ko nga, ako, ang tagal ko pong hindi nagsalita. Akala ko nga hindi na ako makapagsasalita. Akala ko hihinto na yung pag-ikot ng mundo ko. Dahil akala ko, alin sa dalawa, kusa akong mamamatay o magpapakamatay ako. Sa hirap. Napakahirap po na pinagdaanan ko. Kaya ito ako nagsasalita. Ngayon, nagsasalita rin sila. Dakdak sila ng dakdak. Nag-iingay daw ako sa social media. Itong masasabi ko, sorry. Sorry doon sa mga nasasali. Sorry po. Nagsorry ako. Ito pa. Sorry. Nagsorry ba kayo sa akin? Hindi. Nag-enjoy nga kayo Diba? Walang space sa inyo yung salitang sorry. Kasi yung ina-utter nyo ngayon, yung sinasabi nyo ngayon, yung mga ginagawa nyo, you're saying bad things behind my back. Social media mo po yan, mga taang mapanghusga. Baka tingin nila perfect sila, walang, yes, perfect, walang dungi sa buhay. Yes, kasi mayayaman sila, mga sikat sila. Ako, hindi. Diba? Naalala ko yung sinabi ng kaklase ko nung high school. Pagka nakita mo si Jeng, sabi sa akin, ako si Jeng Pag nakasama mo yan, mai-intimidate ka. Tinignan ko yung meaning ng intimidate. Pala yun. Sabi ko, kasi nung sinabi niya, nakaka-intimidate ito pagkasama. Sabi ko,
Naintindihan ko yung sinabi niya, alam ko yung meaning, pero hindi ako na siya. Tinignan ko yung meaning. Bakit? Bakit ka mai-insecure? Di ba? Una-una, hindi ka iniwan ng asawa mo. Ng babae man, umuwi pa rin sa'yo. Pinili kayo. Kami, hindi ka kami pinili. Iniwan nga kami. May chance na makabalik, pero piniling wag nang bumalik. Tumakas sa responsibilidad. Tumakas doon sa sitwasyon naming pangit. Kaya sila masaya. Kami, dusang-dusa. O ngayon, sasabihin nyo, move on, Jeng. Hindi ah. Hindi ah. Hindi ah. Let me talk. Let me express myself. Diba? Thank you, Debbie. Oh, ore ka, Debbie. Do whatever you want to do. Ore, diba? Insecure lang, ma'am. I see you. Parang yung beauty, wala na talaga. Yung brain, oh my God, bobo nga daw ako. Sabi nila, bongo. Diba? Walang bobo. Walang bongo. Late bloomer. Sabi ko nga, yung mga bata ngayon na namamasukang katulong, yung mga kabataan ngayon na mahihirap, magugulat kang minsan, mas maganda buhay niyan sa'yo. Bilog ang mundo. Lahat tayo pantay-pantay na binibigyan ng chances. Meron po, maganda tayo. Correct. Maganda tayo, Debbie. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Gusto ko sa iyo eh, di ba, no? Asan kaya si Cecil, Debbie? No? Asan kaya si Ellen? Asan kaya si Marilisa? Hello, where are you? Diba? Hindi ba? Nakakaano lang ano. So, yun po, no? Yung mga sitwasyong pinagdadaanan ko, yung sitwasyong pinagdadaanan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ang sabi ng PNP Chief, isuko nyo na si Pastor Apollo Siki Buloy at hihinto yung paghihirap na nararanasan nyo. Grabe, no? Isusuko mo ba? Kung ikaw yung miyembro ni Pastor Kibuloy, may 10 million, mayaman ka dun. Isusuko mo ba? And do you think, pagka naisuko mo si Pastor Kibuloy, hindi ka uusigin ng konsyensya mo? Kasi, ginawa nilang, yung tao. Diba? Ako, susuko ba ako? Ihihinto ko na ba yung pagkukwento ko tungkol sa nakakabuisit at nakakainis na pag-uugali ng kabit? Hindi po kabit ng asawa nyo. Hindi kabit nyo. Oops, decline natin. Tumatawag yung mga anak ko. Diba? Diba? Yun lang eh. Time will come. Sooner or later, magkakaroon ng judgment. Kung kailan yun, hindi natin alam. Hindi nga natin alam ang future eh. How much more yung judgment nung lumikha sa atin. Nag-umpisa ka sa alabok, babalik ka sa alabok. Pero ang masakit, bago ka maging alabok, ano pa ba yung pagdadaanan mo? Heaven o hell? Diba? Ay naku ma'am, kung ano-ano na lang politika ngayon. Correct. Diba? Kaya Debbie, dapat maging matalino kayo sa pagpili. Kayong mga nasa Philippines, hindi ba? Yun. Ano iiwan ko sa inyong tanong ngayon? Iiwanan ko kayo ng tanong, Debbie. Haba na eh. 50 minutes na ako eh. Haba, no? Grabe. Kung kayo, yung taong naghahanap ng justice, dahil alam ninyo na yung magbibigay ng justice, ng verdict ay bias, susuko ka na ba? O ipagpapatuloy mo yung laban para doon sa tama?
Pero, sasagot ako. Nung lumaban ako, nung ginugulo ako ng kapwa ko eskwelahan, lumapit kami doon sa alam namin sa aming lugar na mamamagitan dahil siya yung nakaposisyon nung panahon na yon. Ako na ginulo, ako na nagko-complain, ako yung lumitaw na walang hiya. Ako yung lumitaw na napakasama ng ugali. At ako na may permit ang lumitaw na walang silbi kahit may permit ka at itong kalaban mong eskwelahan ay walang permit. Ang hirap. Natutunan ko, pumunta ka sa tamang tao. Hindi man ngayon, bukas. Dahil lahat, pantay-pantay na binigyan ng pagkakataon ng Diyos para makatikim ng patas. Sige po, ito po si Caregiver Nana. O diba, nag-record ako sa YouTube, di ako naka-live. Iyaano ko na lang, ida-download ko na lang. Diba? Para-paraan. Kasi hindi ko na kaya ulitin itong vlog na to para magkaroon ako ng live sa YouTube na hindi ako makapasok, hindi ako makapag-live sa YouTube eh. God bless po sa ating lahat. Loves ko kayo. Debbie, thank you for joining.